Sino nga ba si Pastor Apollo C. Quiboloy? Sa lahat ng mga hindi pa nakakakilala kay Pastor Apollo C. Quiboloy, at ano nga ba yung kanyang rason sa pagtakbo? Ito, pakinggan po ninyo mga kababayan. Si Pastor Apollo C. Quiboloy po, ang spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ. Isa pong religious community sa Davao City na lumago at tinaguri ang fastest growing congregation sa buong mundo sa loob lamang po ng 40 taon. 4 na dekada po mga kababayan. Bukod sa pagiging pastor, si Pastor Apollo C. Quiboloy po ay isang kilalang philanthropist, tagapangalaga ng kalikasan, environmentalist, tagapagtaguyod ng kapayapaan at katarungan at aktibo po sa nation building. Kitang-kita nyo po sa mga balita natin sa SMNI, yung pagtulong sa ating mga kababayan, naunguna po, no? Naglilid talaga dyan si Pastor Apollo C. Quiboloy para sa pangangalaga po ng ating kalikasan. Nandyan talaga si Pastor Apollo C. Quiboloy at sa lahat ng mga followers niya. And tagapagtaguyod ng kapayapaan at katarungan, isa po si Pastor Apollo C. Quiboloy sa talagang nagsulong na labanan itong mga salot sa ating bayan po mga kapartners na nagdadala po ng kaguluhan sa ating bansa. Ang pamilyang Quiboloy po ay mula sa Lubao, Pampanga. Opo, ang pamilya po ni Pastor Apollo C. Quiboloy, ang kanyang magulang po, mga magulang, ay taga Pampanga. Kapampangan po mga kababayan. Kaya marunong din po maliban sa salitang Bisaya, Cebuano or Bisaya po mga kapartners. Magaling din si Pastor Apollo C. Quiboloy magkapampangan. At ang kanyang mga magulang ay sina Jose Quiboloy at Maria Carion. Bunso po siya sa 9 na magkakapatid at ipinanganak sa Tamayong, Davao City taong 1950, April 25. Doon po siya ipinanganak sa Tamayong, Davao City. Pero yung pamilya niya mula po sa Pampanga. Itinatagpo ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang Kingdom of Jesus Christ taong 1985 at kilala siya ng kanyang mga tagasunod bilang appointed son of God. Lumawig sa buong mundo ang kongregasyon at libo-libo po ang tumanggap ng kanyang pangangaral na nakabatay sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Ibigin ang Diyos higit sa lahat at ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Yan naman po talagang turo sa mga salita ng ating makapangyarihang Ama. Pinalaga na po ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang doktrina ng KOJC sa pamamagitan ng mga concert crusades at paggamit ng makabagong teknolohiya sa broadcast. Sa tulong na rin po ng SMNI. Meron pong 75,000 seating capacity na Kingdom sa Davao City. Ang magiging worship center po ng mga miyembro at taga-suporta ng KOJC. Ito po, para at least alam ninyo ang mga nagawa ni Pastor during sa kanyang pangunguna po sa KOJC. Sa kabila po ng kanyang pagiging leader sa KOJC, hindi po malayo sa kanyang puso ang mga kababayan din po natin kahit iba po silang sekta, kahit iba po ang kanilang paniniwala. As long as nangangailangan sila ng tulong, di ba? Hindi yan kagaya ng mga politiko. Ikaw, botante ka ba? Taga-distrito ba kita? Iboto mo ako bibigyan kita ng tulong. Ganyan po yung nangyayari. Si Pastor Apollo C. Quiboloy po. Hindi po niya tinitingnan ang pananampalataya, anuman ang kulay mo, Pilipino ka ba, bata, matanda, ibang lahi ba? As long as nangangailangan ka ng tulong, maaari kang tulungan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ito po yung kanyang mga humanitarian activities. Siya po ay founder ng Children's Joy Foundation para sa mga batang naulila at napabayaan. Wala pong anak si Pastor Apollo C. Quiboloy.
Pero tinuturing niyang mga anak, itong mga kabataang ito, na less fortunate. Yung hindi talaga na pangalagaan. Di ba? Kulang talaga sila. May hirap sila. So kabilang po yan sa mga lagi taon-taon na tinutulungan po ng ating butihing pastor. In fact, yung kanyang birthday na April 25 ay inilaan niya para sa mga kabataan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yung mga kabataan na either bihira or hindi talaga nakakapag-celebrate ng kanilang kaarawan. Kasi sabi nga niya, panata niya, na once na bigyan siya ng mapagpapala ng ating makapangyarihang Ama, isi-share din niya itong mga pagpapala na ito. At nangunguna dyan, yung mga kabataan. Kasi malaking impact po nito pag na tinulungan po yung mga kabataan. Lalaki po sila na magiging mabuting tao. Dahil sila ay tinulungan, sila ay nakaramdam ng pag-ibig, pagmamahal, no? Kahit hindi nila kaanak, kahit hindi nila magulang, sila rin po ay magiging magkukusa na magbigay din ng pagmamahal sa iba paglaki nila. Ang Creepers Club International ay merong mga programa upang mailayo ang mga kabataan na ipinagbabawal mula sa ipinagbabawal na droga, ma-recruit mula sa makakaliwang grupo at ibang masasamang mga impluwensya. Kabilang din po sa itinatag ito ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Marami po din po siyang mga scholars kasi meron pong itinayo na paaralan, ang butihing pastor, itong Jose Maria College Foundation Inc., kung saan karamihan po sa mga nag-aaral talaga dyan ay mga scholar. Itinatag para bigyan ng pagkakataon yung mga walang-wala talaga. Pero may kakayahan na makapag-aral at makapag-pursue ng kanilang mga kurso. So kabilang po sila sa tinutulungan, no, ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kung makikita nyo po yung JMC, no, na minsan ang sinalaula ng mga pulis. Diyan po marami pong na-produce na mga scholar or mga scholar na na-produce bilang mga professional. Si Pastor Apollo C. Quiboloy, mga bagong abogado, mga doktor at iba pa mga propesyon, pati mga guro at mga accountant. Ang advokasya niya para sa kalikasan at malinis na kapaligiran ay binibigyang pansin ng Sunshine Philippines Movement. Kada linggo, regular po ang mga volunteers na nagsasagawa po ng tree planting at cleanliness drive. No? 2 dekada na po ang nakalilipas ng itinatag ito ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kumbaga, meron na siyang ginagawa mula noon pa man. Sa pangangalaga naman po ito ng ating kalikasan. Kasi naniniwala si Pastor Apollo C. Quiboloy na maaari pa nating maisalba ang ating kalikasan po mga kapartners. Sa lupit na ibinibigay nito, sa taong sa mga tao, kasi nga po dahil sa pagiging abusado ng mga tao, no, inaabuso yung mga kabundukan natin, yung mga forest area po natin dahil sa sariling interest. Tuwing nagkakaroon ng kalamidad, tuwing nagkakaroon po ng mga bagyo, sinisingil tayo ng ating kalikasan. Pero si Pastor Apollo C. Quiboloy, mula noon pa man, 2 dekada na pong nakalilipas, naumpisa na po ito ng ating butihing pastor ang pangangalaga sa ating kalikasan sa pamamagitan po ng tree planting at cleanliness drive. Si Pastor Apollo C. Quiboloy ay may puso para sa mga katutubo. Maliban sa mga kabataan na walang-wala, no, kabilang din po sa mga katutubo ang malapit talaga kay pastor. Considering siya din po ay lumaki na napapalibutan, papaligiran, kasama ang mga katutubo po dyan po sa Mindanao. Kaya talagang kabilang po itong mga katutubo, mga indigenous people po na sinusuportahan regularly ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasi itong mga IP na ito, dito nagmula ang tayo ng mga Pilipino. Pero kung saan tayo nagmula, minsan sila pa rin po yung talagang nasa laylayan. So itinatag po ni Pastor Apollo C. Quiboloy, pero bago pa man ito, matagal na pong sinusuportahan ni Pastor Apollo C. Quiboloy yung mga katutubo. To the point na naitatag ang United Indigenous Peoples Heritage of the Philippines o tinaguriang UNIFIL. Yung mga nasalanta ng kalamidad at iba pang mga sakuna ay tinutulungan sa pamamagitan ng relief operation ng SMNA Foundation. Bago pa man naitatag ang SMNA Foundation,
mula noon, every time na mayroong mga sakuna, either kalamidad dahil sa mga pag-ulan o dahil sa mga bagyo, lindol, naalala nyo yung lindol doon sa Mindanao, magkaibang area yon, tumulong din tayo, mapaayos yung kanilang mga pinagkukunan ng tubig, no? Saksi tayo kasi kabilang din tayo sa coverage team, no? After na mga insidente ng mga kalamidad, no, kawawang-kawawa yung ating mga kababayan dahil yung kanilang source ng mga malilinis na tubig apektado din. Kabilang din po tayo dyan at nakiisa po tayo dyan. Pagputok ng bulkan at marami pang mga trahedya, no, sa kanilang sa buhay ng ating mga kababayan. Andyan po palagi para umagapay ang SMNI Foundation na pinangunahan din po ni Pastor Apollo C. Quiboloy na maitatag. At bilang honorary chairman ng SMNI, ang mga programa nito sa radyo, sa telebisyon at digital media ay nakatutok sa pagpapaunlad ng ating bansa. At paano mapangalagaan yung ating mga kababayan. Di ba? Ito yung kailangan natin eh. Di ba? Na isang programa, isang media na mag-educate sa ating mga kababayan. Paano natin matulungan yung gobyerno? Paano natin matulungan yung ating mga kababayan na mailayo sila mula sa mga mapanlinlang na dala ng CPP, NPA, NDF na matagal nang naging salot po sa ating bansa. Dito lang po ninyo yan nakita mismo sa SMNI. Eto, bakit nga ba tumatakbo si Pastor Apollo C. Quiboloy? Diba? Tumatakbo po si Pastor Apollo C. Quiboloy para sa Senado upang ipaglaban ang hustisya. Pag sinabi mong hustisya, lahat na yan. Di ba? Lahat na po ng mga pangangailangan natin. Di ba? Na mga hustisya po, mga kapartner. No? Yan po ang isusulong ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Una dyan ay ang hustisya. Pangalawa, yung katotohanan. Di ba? Dapat hindi tayo mapagkaitan, tayong taong bayan, hindi po mapagkaitan sa kung ano nga ba ang tunay na pangyayari ngayon sa ating bansa. Di ba? Minsan, pinaglololoko na lang tayo ng mga politikong ito. Akala nila siguro, na tayo ay maluloko nila sa kanilang mga pangako at kung ano-ano pa po, mga kapartners, no? So kabilang po yan ang katotohanan sa isusulong ni Pastor at ang kapakanan ng bawat Pilipino. Diba? Human rights. Kapakanan mo, kapakanan nating lahat po, mga kapartner. Bilang isang spiritual leader na nakaranas ng political harassment. Opo, political harassment, mga kababayan. Alam niyo naman siguro yan. At para sa mga hindi pa nakakaalam, eto. Bilang isang spiritual leader na nakaranas po ng political harassment dahil sa kanyang prinsipyo at pagiging malapit sa mga Duterte, nauunawaan niya ang bigat ng pang-aapi at kawalan ng hustisya. Ito yung kumbaga pinag-ugatan. Ramdam niya, nararanasan niya. How much more yung mga ordinaryo nating mga kababayan na simple lang. 'Di ba? Parang hindi pinapansin lang, pero pinagloloko lang nitong mga abusadong ito. Di po ba? Naniniwala si Pastor Apollo C. Quiboloy na panahon na upang magkaroon ng tunay na leader sa Senado. Isang leader na kayang kalabanin ang mga korap. Ipagtanggol ang mga inaapi. At mapagmahal sa kalikasan para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Dapat huwag hayaang manaig ang mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Bakit po natin kailangang iboto? Or bakit kailangan nating piliin? Bakit kailangan natin ang isang kagaya
ni Pastor Apollo Sikibuloy para sa hindi nakakaalam pa rito at pwede niyong maibahagi ito sa inyong mga kakilala kung sino si Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil siya naniniwala na kaya nating maayos ang Pilipinas. Ayusin natin ang Pilipinas. Hindi lang po ito sa kanyang pangunguna, may papel po ang bawat isa sa atin. Pilipinas, ating bansa po mga kapartner. Ayusin natin. Lahat po tayo involved po dito. Simple lang ang layunin ni Pastor Apollo Sikibuloy, ang ayusin ang bansa para po sa bawat isa po sa atin. Para sa bawat Pilipino. At magsisimula ito sa darating po na eleksyon para sa Senado. Si Pastor Apollo Sikibuloy po ay galit sa korupsyon. Nakita nyo, kung korap pa si Pastor, hindi dapat maging mabilis ang pag-unlad ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa ilalim po ng kanyang pamumuno. Nakita nyo po ang growth ng KOJC. Hindi mo talaga siya mababahiran ng korupsyon. Diba? Every single centavo na ibinibigay, kinocontribute ng mga members, sympathizers, followers ng Kingdom of Jesus Christ, kitang-kita mo kung saan napupunta. Diba? Lalong-lalo na nakikita ninyo yung Kingdom. Diba? 75,000 seating capacity. Ang Kingdom po ay magiging sentro. Diyan po ang magiging panambahan. Diyan po ang magiging lugar ng mga taga-KOJC every time na meron pong mga activities. So, zero corruption, unang-una niyang inimplement yan sa KOJC. Kaya't mapagkakatiwalaan talaga si Pastor Apollo Sikibuloy. Alam niya na ang korupsyon ang ugat ng kahirapan, kawalan ng hustisya at pagkasira ng kalikasan sa ating bansa. Isipin nyo, kung merong korupsyon, mananatili po yung kahirapan. Imbis na maibigay ang pera galing sa kaban ng bayan para sa mga programa, para sa mga proyekto sa ating bansa, nabubulsa lang. Napupunta lang sa mga bulsa at sa mga pitaka. Masyado naman makaluma yung pitaka. Wallet. Ay, hindi na pala wallet ngayon. Sa bangko. ng mga durobo, ng mga abusado, ng mga korap na mga opisyal na ito. Siyempre, inineglect na nila yung hustisya. Para sa sarili nilang interest, i-disregard nila ngayon ang hustisya nitong mga korap na ito. At dahil nga may pera, i-disregard din nila yung ating kalikasan. Yes, pag mayroong korupsyon, may intended na pera para sa kalikasan natin, may nakita ba kayong resulta? Wala. Nga, kumbaga. Di ba? Ang kanyang laban po kontra korupsyon ay para sa tapat na gobyerno. Kailangan po natin ng isang leader na kagaya nito. Tapat sa gobyerno. Sisiguraduhin na yung pera mo, pera ng taong bayan, ay magagamit ng tama para sa mamamayan. Kagaya lang po ng nakita ninyo sa Kingdom of Jesus Christ. Pinagkatiwalaan si Pastor Apollo Sikibuloy para mamuno, mangalaga, at nakita ng mga members, ng mga followers ng KOJC kung saan napunta ang kanilang mga ibinibigay. At dahil mapagkakatiwalaan siya rito, sa maliit man o sa malaking bagay, magiging sandalan o sandigan na po siya ng bawat isa po sa ating mga Pilipino. At syempre, uunahin po dyan, yung mga walang-wala, ay yung mga mahihirap po talaga. Diba? Ito yung tunay na talaga na pagtulong sa mga mahihirap. Hindi yung gagamitin ang mga mahihirap para sa sarili nilang interes, para pagkapirahan. At babanggitin, dapat tulungan yung ating mga mahihirap, kaya kailangan natin ng ayuda. Kalokohan. Si Pastor Apollo Sikibuloy, uunahin po yung mga mahihirap, yung mga inaapi, kasi mismo siya. Diba? Isa na siyang influential personalidad. Pero nakita nyo po ang pang-aapi sa kanya. Mamaya, pag-usapan din natin po yan mga kapartner. Bakit nga po naapi si Pastor Apollo Sikibuloy? At dahil mapagkakatiwalaan siya, maaari siyang takbuhan ng mga walang kalaban-laban.
Lalo na sa panahon, kampanya kontra CPP and PNDF. Di ba? Hindi po natinag si Pastor Apollo C. Quiboloy po nito. At syempre, nandyan po yung pangangalaga natin sa ating kalikasan. Kailangan po natin yan. Di ba? Ito po isa sa mga pahirap sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Yung epekto po ng pang-abuso ng tao sa ating kalikasan, bumabalik din po sa atin. Kaya nga, konting ulan lang, nagkakaroon na ng mga pagbaha, meron ng mga casualties, meron ng mga napinsala o di kaya naapektuhan ng mga kababayan po natin. Isa po ang korupsyon kung bakit patuloy na nasisira ang mga kalikasan, ang ating kalikasan. Mga iligal na proyekto at hindi tamang pagpapahalaga sa likas na yaman. Siyempre, magkano ba sa akin dyan para payagan kita magtayo dyan or magputol ka ng mga kahoy? Magkano ba sa akin dyan? Ganyan po yung nagiging usapan. Dinidisregard po nila yung kalikasan. Diba? Porket hindi po sila nakatira doon sa mga lugar na yon. Nandun sila sa mga, kasi may pera na eh. Doon na sila sa gated community, exclusive subdivision, na walang mga baha. May gwardya pa sila. Pero yung ating mga kababayan, kawawa. Sila po yung mga nagtatamasa nitong mga masamang epekto po na kagagawa ng mga abusado na hayok sa pera ng taong bayan. Magtatrabaho si Pastor Apollo C. Quiboloy, yan yung kanyang pangako, gaya ng kanyang subsub sa pagtatrabaho sa kanyang pag-lead, pangunguna sa KLJC. Para tapusin ang mga ito at isuloy mga proyektong magbibigay ng malinis at maayos na kinabukasan para sa mga Pilipino. Di ba may mga ipinupukol nga kaso? Binabato na putik kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa lahat po ng mga hindi nakakaalam, itong kaso na ito ni Pastor Apollo C. Quiboloy, mga puro paninira lamang. Tingnan niyo po yung timing, yung panahon na umusbong po ito. Puro lamang paninira laban sa kanya, mga paratang na walang katotohanan. Biktima lamang, malinaw na biktima lamang po siya ng mga injustices ng ating gobyerno. Isang simpleng kaso kung saan meron siyang isang complainant, isa lang yung complainant. Ang daming mga nag-akusa sa kanya pero yung nagsampa ng kaso sa kanya ngayon, isa lang. Nagawa-gawa ng mga komunista na nakabase sa Pilipinas at Amerika upang siraan ang pangalan ni Pastor Apollo. Mga malisyoso, pawang malisyoso, walang basihan at puro kasinungalingan ng mga paratang na ito. At sa katunayan, halos 4 na taon na dismiss na po itong mga kaso na ito sa Davao City. Taong 2020 pa po. Biruin nyo, yung kaso na yon natulog lang sa loob lamang ng 4 na taon at muling binuhay. Anong dahilan? Dahil sa politika. Kung hindi ito politika, bakit interesado ang gobyerno na arestuin talaga si Pastor? In fact, umabot pa sa 5,000 ang ipinadalang mga pulis sa Davao City, sa KLJC compound, para lang mahanap si Pastor Apollo C. Quiboloy. In fact, buong pwersa ng kapulisan. First time ito nangyari ang dami kong nakausap ng mga police officials, mga kakilala natin, mga retired, mga active. First time na nangyari ito. Meron ba kayong narinig ulit na may kagaya nitong warrant of arrest na nagpadala ng 5,000 mga pulis para mahanap lang ang isang merong kinakaharap na tao? Meron ba kayo? Kasi kung ito talaga ay standard operating procedure ng pambansang pulisya, bakit wala tayong naririnig na mga kagaya nito ngayon? Bakit naging bukod tangi si Pastor Apollo C. Quiboloy na pinadalhan, actually namin ito ni Torre, 5,000 na mga pulis? Malinaw na ito ay political persecution. Dahil siya ang isa sa mga malakas na sumusuporta sa mga Duterte. Di ba? Anong ginawa din nila sa pamilyang Duterte? Kaliwat kanan din yung mga ipinupo. Tingnan nyo po yung timing.
'Di ba? At ang kaso po, ang dami mga ipinupukol na kaso pero isa lamang yung complainant. Ang dami mga issue pero isa yung complainant. Yung issue pa na yon, yung kaso pa na yon, way back 4 years ago, nabasura na. Pero biglang binuhay. 'Di ba? Bakit biglang binuhay? Nika Pinay UK, maraming salamat sa pag-join sa ating community. Ang layunin nila, gusto nilang i-paralyze si Pastor Apollo Sikibuloy na lumalaban at nagsasalita laban sa korupsyon o katiwalian. Gusto rin nilang busalan ng SMNI, kaya nga hanggang ngayon suspended pa rin tayo. Hindi pa po, nandyan pa rin po yung ating prangkisa, buhay na buhay po yan. Pero sinuspindi tayo. Walang time frame kung kailan tatanggalin. Basta gusto lang nila. Di ba yan political persecution? Ang SMNI po sa mahabang panahon. In fact, sa kasalukuyang government, sa kasalukuyang administrasyon ng panahon na parang nandidiri sa kanila yung ibang mainstream media, sa SMNI nila, sa SMNI naririnig yung kanilang mga plano para sa bayan. Diba? Maalala ninyo. Walang media na ano sa kanila. Sa SMNI lang. Di ba? Intended lahat ng mga good governance nila nung unang bahagi, ibinabahagi ng SMNI. Pero sa isang simpleng tanong lang, totoo ba ito na ganito yung na pwede namang sagutin? At syempre karapatan din ng bawat isa sa atin na magtanong. Pera ng taong bayan yun eh. Di ba? Pera ng taong bayan. Wala na bang karapatan? So kung magtatanong tayo, bubusalan agad tayo? Yan ba ang gusto mo? Nasa demokrasyang bansa pa ba tayo? Wala na ba tayong karapatan na magtanong? Lalo na kung sa kapakanan natin, pera ng taong bayan, hindi na ba tayo pwede magtanong? Di ba? Kaya nga, yan ang ginagawa nila ngayon. Panggigipit sa mga Duterte, kay Pastor Apollo Sikibuloy, sa SMNI, di ba? Gusto nilang busalan ng SMNI na ginagamit ng mga Duterte. Ginawang non-bailable ang kaso upang hindi makapagsalita si Pastor Apollo. Bago pa man nangyari ito, di ba? Marami ng mga information na nakukuha natin na ito yung talagang mangyayari. Ito yung gagawin nila. Laban sa mga Duterte, laban kay Pastor Apollo, laban sa KOJC, laban sa SMNI para walang maging hadlang sa kanilang sariling interes. Dati na naming narinig ito. At napatotohanan natin kasi nangyari na nga. Diba? Mayroon na mga warnings na naririnig natin patungkol po dito mga kapartner. Ulitin lang natin. Kaya mapapansin ninyo, di ba? Naririnig nyo sa mga investigation, stick to the plan. Yun pala ang plano nila. Stick to the plan. Di ba? Tingnan nyo, ang dating pumupuri sa mga Duterte, ang dating laging present sa SMNI kasi naibabahagi nila yung mga good governance, yung mga nagagawa nila. Kasi yan yung gusto ng SMNI. Maibahagi, makatulong tayo sa ating mga kababayan. Sabi nila ngayon, stick to the plan. Ganun pala. Kasi yun ang kanilang masamang plano. Para wala nang magiging, sabi sa pa, wala nang mahimong babag. Wala nang magiging hadlang. Pero ang malinaw po dito, si Pastor Apollo Sikibuloy po ay inosente. Huwag po kayong magpapaniwala. Diba? Kung ako personally, alam ko yung mga kaganapan kahit masasabi natin na malakas, no? Ang side ni Pastor Apollo Sikibuloy kasi naniniwala tayo yung mga akusasyon. Naku po. Tingnan nyo yung timing ng pag-akusa, yung timing ng pagsasampa ng kaso. Huwag po tayong maniwala sa mga paninira. Meron tayong nababasa, ay ba, nakulong yan. Hindi ibig sabihin po na nasampahan ka ng kaso ay guilty ka na agad. Di ba? Hindi po ibig sabihin na kulong ka ay guilty ka na. Di ba? Meron po dyan, panggigipit lamang.
Napapansin ninyo tuwing palapit ng eleksyon, maraming mga kaso, lalo na pag nagkakaroon ng kalaban sa politika, biglang sulpot yung mga kaso, pero hindi naman umuusad yung mga kaso. Para lang sirain, gamitin ng issue. Oh, nakakulong ngayon. Oh, nasinampahan. May kaso yan sa ombudsman. Oh, may kaso yan sa ganito. Pero hindi ibig sabihin po guilty na. Yan yung ilagay natin sa ating isipan. Ilagay po natin, lalo na doon sa mga mahilig manggipit. Ito yung malimit na mga kurap eh. Kasi meron silang pera, nasa kanila yung kapangyarihan, nanggigipit pa sila. Kung nagawa ito nila kay Pastor Apollo C. Quiboloy, do you think hindi ito magagawa sa ordinaryo tao? Naku po, ongoing na po nilang ginagawa ito ngayon. Di ba? Sa Senate hearing, di ba? Maraming mga mabibigat na mga akusasyon doon. At sabi nga ni Pastor Apollo C. Quiboloy, di ba, doon sa Senate hearing, ang daming mga akusasyon. Iba't ibang mga tao, iba't ibang mga individual nag-akusa. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin nagfa-file ng kaso mula doon? Itong kaso na ito, matagal na ito. Kaso pa ito 4 years ago. Pero yung bago na mga akusasyon, bakit wala pang naghain ng kaso? Kasi malinaw na hindi tatayo yung kaso nila laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Yes, siguro may advantage sila kasi wala parang kangaroo court siguro yung pagdinig na yon. 'Di ba? Wala kang makikitang pagiging patas. Yun lang yung pagdinig na mas masahol pa doon sa ano. Kasi meron na silang verdict na si Pastor Apollo C. Quiboloy ay guilty. Saan ka nakakita niyan? Pagdinig, investigasyon, tapos yung iniimbestigahan ay tinagurian mo ng guilty. Abay, masobra ka pa sa ano. Dapat siguro wala na tayong mga korte ngayon. O, di ba? O, yan po yung malinaw. Pero hanggang ngayon, wala pa pong naghahain ng mga kaso na panibago na mula doon sa mga pang-akusan nila doon sa Senado. Isa lamang po yung complainant. At itong kaso na ito, way back 4 na taon na po ang nakalilipas. Kaya sa ating mga kababayan, sa ating mga kababayang Pilipino, sa lahat ng mga nakikinig sa inyo, siyempre sa mga followers din ng kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasi pag may mga magtanong sa inyo, mahalaga itong mga nabanggit natin. Ito po yung mga facts na naibahagi natin sa inyo. At kitang-kita naman kung ititrace ninyo yung history ng KOJC, history ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Meron bang isang abusado na magbubuwis ng buhay, kalabanin yung CPP and PNDF, tulungan yung mga may hirap sa mahabang panahon? 'Di ba? Meron bang ganyang klaseng tao na abusado tapos tutulong? Tapos yung lagpas-lagpas pa sa, kumbaga parang yung pagtulong na hindi pagpapanggap lamang, kundi yung tunay talaga na pagtulong at pagmamahal sa ating mga kababayan. Magagawa ba ito ng isang abusado? Merong makagagawa niyan, pero ang ibig ko sabihin, halimbawa yung kagaya ng pagbibigay ng ayuda, ginagawang sangkalan yung mga may hirap na mga kababayan. Pero kung ididig deeper mo, wala talaga silang plano na umunlad yung pamumuhay ng ating mga kababayan. Si Pastor Apollo C. Quiboloy po, iba. Tulong, sub-sub sa trabaho siya, sa pangunguna, sa mga infrastructure projects sa KOJC. Di ba? Nakikita mo saan napunta. Kasi kung korap pa yan, ay wala kang makikitang mga progreso sa loob ng KOJC. Kung abusado pa yan, bakit niya tutulungan yung mga may hirap? Magpapakahirap pa, pupunta doon sa mga IP community, pupunta pa doon sa mga lugar para tulungan lang yung mga kababayan natin. Bakit dyan na lang sa syudad, dyan na lang magpa-picture-picture, mag-video-video sa pagtulong, di ba? Bakit pa tayo magpapakahirap, buwis buhay pa? Kung talagang namimera lang o talagang abusado si Pastor Apollo C. Quiboloy. Makikita nyo po ang resulta, ang bunga, makikita nyo po ang puno, ang resulta ng puno sa kanyang mismong bunga. Yan po si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya huwag po nating husgahan. Batay lamang sa mga naririnig natin. Kahit kayo mismo, pag may narinig kayo na chismis laban sa inyo, talagang papalagay, sasabihin, hindi yan totoo. Hindi yan totoo, hindi po ako yan. Oh, di ba? Ganyan din po mga kababayan. Isipin po natin yung karma. Sabi nga ni Vice President Inday Sara Duterte sa Bisaya, ang gaba di magsaba.